Yung mga Ola agent na yan, nagtatrabaho ho doon sa kumpanya ng Ola. Hindi niya naman pera yun eh. Di ba? Hindi naman niya ho pera yung pinautang eh. Pera ho nung amo nila eh. Oh. Di ba? Kasi parang lumalabas ho, pinepersonal niya. Pag niya ho pepersonalin yung kaibigan ninyo, eh hindi pa lang ho nakakabayad. Di ho ba? Kasalanan niya na yun kung di siya marunong maningil. May nagtanong sa akin, Boss Rai, sana mapansin nyo ang message ko para sa kaibigan ko. 8 daw ang Ola na nautangan niya, ang daw nang haharas at lagi siyang tinatakot na ang mga anak ng bahay at kung magkukrus daw ang landas nila sa labas at kawawa siya dahil di niya alam kung anong pagmumukha ng mga Ola agent. Pero ang Ola agent kilala dahil sa info na binigay. Sabi daw walang nakukulong pero maraming dahil sa utang. Yan, napakagandang katanungan po nito, no? Pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Yan, okay, sagutin ho natin siya, no? Ito ho sagad sa buto, no? Ang kalokohan nito, no? Huwag ho kayo maniniwala dito. Unang-una, sasabihin ko na ho sa inyo. Bakit ho? Tingnan nyo ha. Tinatakot daw ho na yung mga anak ninyo at ang bahay. Okay. Una hong gawin ninyo, magpunta ho kayo sa pinakamalapit na barangay at pinakamalapit na police station. I-blatter nyo po. Okay? Kasi ho, ano man ang mangyari, meron ho kayong record. Okay? Ito po. Tapos, sabi pag daw ho nag-cruise ang landas po ninyo, no? Kawawa daw ho yung kaibigan, no? Kaibigan ninyo kasi hindi niya kakilala yung mukha ng mga agent. Siya daw ho, yung kaibigan niyo nga ikilala. Ito lang ho yan. Napakalaking kalokohan ho yan. No? Duwag ho yung mga yan. Hindi nga ho makalabas ng opisina, nakita nyo? Kung hindi ho nasa opisina yan, nasa bahay lang nila. Doon lang ho nagtatatawag yung mga bugok na yan. Tsaka sa dami ho ng kliyente nila, paano ho nila matatandaan yung mukha nung kaibigan ninyo? Sige nga ho, aber. Yun nga hong spill sa pagtawag, hindi nila matandaan mukha pa nung kaibigan ninyo. Napakalaki hong kalokohan yung pinagsasasabi ng mga Ola agent na yan. Di ho ba? Tignan niyo ho pagkakausap niyo yung mga Ola agent. Ano hong ginagawa? Pagka wala na sa spill, 'di ba nagagalit na lang? Kasi hindi ho nila alam yung ginagawa nila. Doon yung may kodigo na sila nakakalimutan pa nila yung mga dapat nilang sabihin. Yung papumukha ng kaibigan ninyo. Sa dami ho na kliyente nila, hindi nyo matatandaan yan. Ibig sabihin, personalin niya yung kaibigan ninyo. Aba, iba ho yun. Diba? Hindi ako naniniwala na kaya nilang gawin yun eh. Diba? Yun nga hong tumungtong sa bahay ninyo. Hindi ho sila makatungtong. Sabihin pa, pagka nagkasalubong, ang laki ho ng Pilipinas. Akala ho ba nung agent na yun, ganun lang kalit ang Pilipinas? Sorry, Joseph. Kapitbahay ko nga ho. Katagal ko ng kapitbahay. Siguro sa loob na 1 taon, 2 beses lang kami magkita. Kapitbahay ko lang. Diba? Tapos sasabihin ng Ola agent na yan, pagka nagkasalubong, yung landas, kawawa daw, kalukuhang malaki ho yan. Hindi ho nila kayang gawin yan. Yan ho ipananakot lamang. Kasi unang-una ho, yung mga Ola agent na yan, nagtatrabaho ho doon sa kumpanya ng Ola. Hindi niya naman pera yun eh. Diba? Hindi naman niya ho pera yung pinautang eh. Pera ho nung amo nila eh. Diba? Kasi parang lumalabas ho, pinepersonal niya. Pag niya ho pepersonalin yung kaibigan ninyo, hindi pa lang ho nakakabayad. Di ho ba? Kasalanan niya na yun kung di siya marunong maningil. Diba? Bakit kailangan ganunin niya yung kaibigan ninyo? Pagka nag-cruise ang landas, kawawa,
Death threat yun. Di ho ba? Kaya nga ho, ang una kong bilin sa inyo, pumunta ho kayo sa barangay at pinakamalapit na police station, ipablatter ninyo. Ano't ano man ho ang mangyari, may record. No? Pero malabo hong gawin nila yan. No? Hindi nga ho makatungtong ng bahay ninyo. Hindi makakatok sa pinto nyo. Hindi nga ho makapunta ng barangay. Bakit ho? Kasi ho, sa kagagamit nila ang pangalan ng barangay, nakita nyo, pati yung mga kapitan, kagawad, ginagamit, galit na sa kanila. Pag nagpunta sila sa barangay, sila dadamputin. Parehas ho sa mga police station. At sa dami ho na nakablatter ngayon sa police station na pang-aabuso ng mga ola na yan, hindi na sila makatungtong. Pupusta ho ko sa inyo, walang uniform yung mga yan. O baka takot isuot ang mga ID niyang mga yan. Sa takot. Sila ho ang dapat matakot. Dahil sa mga kabugokang pinagagagawa nila. No, kayo ho, huwag niyo ho kayong matakot. Sabihan niyo ho yung kaibigan ninyo. No? Huwag ho kayong matakot. Lakasan niyo ho ang loob ninyo. Kasi yun ho ang gusto nitong mga damuhong ola na to eh. Yung takutin kayo, no, sirain yung mental health ninyo. O di po ba? Magkaroon kayo ng depression, magkaroon kayo ng anxiety, no? Huwag niyo hong hayaan sila, sila ang manaig. Labanan niyo ho, no? Hindi niyo ho kailangan magpatalo sa mga yan. No? Kayo ho ang may hawak ng buhay ninyo, hindi ho sila. No, huwag niyo hong hayaan na diktahan ng ibang tao ang buhay po ninyo. No? Ituloy niyo ho kung ano yung ginagawa ninyo, no? Pagtuunan nyo ho ng pansin is yung hanap buhay po ninyo na makapag-provide kayo dun sa inyong pamilya. Yun ho ang napaka-importante sa lahat. No? Important. Kasi ho, bakit di ko sasabing importante yan? Tayo ho ba, bakit tayo naghahanap buhay? Para ho ba sa sarili natin? Hindi naman ho eh. Pansinin nyo ho yan. Pagkasasahod ho tayo, ano unang gagawin natin? Diba mag-iintrega tayo? Babayaran natin yung mga bills natin? Diba? Bibili natin yung mga pangangailangan ng mga anak natin. Ibibigay natin yung pangangailangan ng pamilya natin. Hindi naman natin naisip sarili natin eh. Di po ba? Lagi nyo pakakatandaan ho yan. Kaya ho tayo nag-ahanap buhay, hindi naman para sa sarili natin, para sa pamilya natin eh. Bakit nyo iisipin yung mga damuhong ola na yan? Di po ba? Pag-ipunan nyo po, pag sumikapan ninyo, na makapag-ipon. Bayaran niyo ho siya one shot. No, wag ho kayong magpaparcel diyan sa mga bugok na yan. Kasi pag nagparcel kayo sa mga bugok na yan, doon lang ho sa interest mapupunta yan. Hindi ho kayo matatapos. Di ho ba? Total, nakaranas ho kayo ng harassment. No? At definitely yan, no? Yun hong kaibigan po ninyo, meron na yan depression at may anxiety na yan. Okay? Ang gawin niya ho, alamin niya lang kung magkano yung principal tsaka interest. Yun lang ho ang bayaran niya. One shot lang po. One shot lang. Ipunin niya, bayaran niya isang beses. Okay? I-screenshot niya na po yung hanggat nandyan pa yung app niyan. No? Hanggat nandyan po yung app, i-screenshot niya na yung yung ID. No, yung reference ID. Hindi ko kung ano yung ID na yun. Basta ID na yun, tsaka kung saan babayaran. Kasi baka bigla mawala sa sa App Store o sa Play Store, no? Baka mamaya kung ano-anong reference number ang ibigay diyan. O baka sabihin dito sa sa e-wallet niyo ipadala. Baka mamaya personal na e-wallet 'yun ng kolektor. Hindi naman ni-remit, o di ba? Mag-iingat ho kayo sa mga ganyan. No, lalo na ho doon sa mga sa mga apps na wala na ho sa sa Play Store. Tapos tatawagan kayo o di kaya email kayo na dito nyo na lang sa e-wallet na to ipadala yung bayad nyo. No, isasagad lahat ng discount. Yung pala hindi na maire-remit. Papadala nyo doon sa mismong e-wallet ng collector. Di ba? Wag ho nyong yung ganon, entertainin yung ganon. Kaya hangga't maaga po, screenshot nyo na yan. Para ho mawala man yung app sa Play Store o sa kung anong maman, no? Mababayaran nyo pa rin siya. Bayaran nyo lang ho yung principal tsaka interest. Huwag nyo na hong isipin yung penalty o kung ano man po yung mga tinubo pa. Kasi kulang pa ho yung pambayad dun sa sa nararamdaman ngayon na depression at anxiety
ng kaibigan po ninyo. Tapos so sabihin nyo sa kanya pagka nabayaran niya na po, no, magpalit na siya ng SIM card. No, tapos bago niya i-delete yung app, no, maghanap muna siya ng tutorial sa YouTube, sa Facebook o sa TikTok kung paano aalisin yung mga permission. No, wag niyo lang di-delete agad. Tanggalan niyo sila ng permission. No, kasi tingnan niyo ewan ko kung sino nakaranas sa inyo. Nagpalit na ng number. Pero natatawagan pa rin. Kasi ang hinak yung telepono ninyo Hindi naman yung SIM card nyo di po ba? Kaya hindi kayo nagtataka. Nagpalit na kayo ng SIM card, pero natatawagan pa rin yung number niyo. Di ba? Kasi ang hinak nila yung telepono ninyo Kaya kayo, pag nagpalit kayo ng number, no, bago nyo burahin yung app, tanggalin nyo muna yung mga permission. No? Hindi ko kasi kabisado yung kung paano magtanggal ng permission Hanapin nyo dun sa mga tutorial sa YouTube, sa Facebook, saka sa TikTok. No? Alamin nyo po kung paano tanggalin yung mga permission. Pag natanggal nyo tsaka nyo siya burahin. No? Para malinis. Tanggal talaga ang permission nila. Wala kumbaga, hindi na kayo mababalikan. Tsaka nyo ilagay yung SIM card. Pagka wala na yung permission na yun at naburan nyo na. At make sure po, yung mga social media po ninyo, no, na account, secured. Yun ang pinaka-importante. Puro salbahe yan. Sabihin ko sa inyo, kahit nakabayad na kayo ng principal at interest, tatawagan pa rin kayo niyang mga yan. At ito po ang pinaka-importante pa. Yun mga contact details ninyo na ninakaw sa phone book, abisuhan nyo na agad, i-message nyo na. Manghingi na kayo ng paumanhin. No, na kung kukontakin sila or kung nakontak na sila ng mga bugok na ola, sabihin nyo na nagipit nyo kayo, nang hiram kayo ngayon sa mga ola, na hindi nyo naman alam na ganyan sila gumawa ng paniningil nilang bugok. Sabihin nyo ganun, no? Tapatin nyo sila, hindi naman magagalit na siguro yan. No? For sure, hindi kasi hindi nyo naman kasalanan, hindi naman kayo ang gumawa ng kasalanan Di ba? Kasalanan nyo ba na hinak yung nyo? Yung account nyo? Or yung mga contact details niyo rather? Di ba? Hindi nyo naman talaga alam na gano'n ang gawain niya mga bugok na ola na yan Kasi kung alam nyo ganyan yung mga yan, hindi kayo dyan mangungutang. Di po ba? Mario Joseph. Kaya yung mga hindi pa nakaka-experience sa mga ola na yan, huwag nyo na balakin. No, niisipin, huwag nyo isipin. No? Masisira buhay nyo sa mga bugok na yan. Po? Kung talaga kayo'y nangangailangan ng pera at kailangan nyo manghiram, doon kayo sa mga legitimate na lending, financing at bangko. Oo, nandun na ako, medyo may katagalan. Pero yun ang proseso Nakita nyo dyan sa mga ola na yan, ang bibilis nga magpahiram. O ang bilis din na sakit sa ulo. 7 araw lang di ba? Unlike no sa mga financing, lending, tsaka bangko. Yan? Monthly ang bayad nyo dyan. At tapos ang termino nyo, it's either 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Tapos malaki-laki pa mahihiram po ninyo. Hindi kagaya niyan, pahihiramin kayo 2,000, bibigay sa inyo 1,000. Ano ang tulong ang ginawa sa inyo niyan? Diba? Tapos after 7 days, ibabalik nyo na agad. Tapos lintik ang kakargang interest. Diba? Hindi pa i-explain sa inyo kung ano yung obligasyon ninyo at hindi pa kayo tatanungin kung tatanggapin nyo talaga yung in-approve sa inyo. Basta disburse lang sila ng disburse. Ganyan kabugok yung mga yan. Di ba? Kaya kung kayo talaga gusto nyo manghiram, doon kayo sa mga financing, lending at bangko. I-build nyo po yung inyong credit standing. Napaka-importante po niyan. Masisimulan nyo naman yan sa pag-open ng account Di po ba? Hindi nyo naman kailangan mag-ipon ng napakalaking pera. Kumbaga, simulan nyo sa 1,000. Meron naman pwede naman kayo mag-open ng 1,000 pesos Mag-ipunan nyo, 200, 500, kada sasahod kayo, may natatabi kayo.
Pag nakita ho ng bangko na continuous yung ganun, sila na ho mag-o-offer sa inyo. Sisimulan niya credit card, tapos personal loan. Sigurado ho yan. Kasi hindi naman kumikita ang bangko sa mga yung sa savings, hindi yung kumikita bangko diyan. Kumikita ho ang bangko, alam niyo kung saan? Sa pautang. Kaya gustong-gusto niya nagpapautang. Hindi sila kumikita sa mga yung nagtatabi kayo ng pera, hindi sila kumikita ron. Tapos, ito ulitin ko, wag niyo hong pagsinin itong mga ganitong klase ng mensahe. Gumawa ho kayo ng due diligence niyo, no? Mag-research ho kayo, nandyan ho si Google. Tapos, kung meron ng malapit na notary public sa inyo, magtanong-tanong ho kayo dun. No? O kung meron ho kayong kakilalang mga abogado, magtanong-tanong ho kayo. Pumunta ho kayo sa BAW, magtanong-tanong ho kayo. Sila ho makakasagot niyan, lalo kung usapin legal po. Sila ho makakasagot niyan. No, ako ho, hindi naman ho kasi ako abogado, maniningil ho ako. Nagkaroon lang ho ako ng idea, tsaka experiences, nung nagsasasama ho ako dun sa mga abogado ho namin, no, pagka nagfa-file ho kami ng mga kaso, no. Kaya kahit papano, meron ho akong idea. Pero hindi ho ako abogado, maniningil ho ako, ulitin ko ho sa inyo yan. No, kaya nga ho, lagi ko sinasabi sa inyo, no, bayaran niyo ho yung nahiram niyong utang. Kasi obligasyon ho yan eh. Di po ba? Tapos yung mga ganitong klaseng mensahe talagang, naku po, puro pananakot lang ho yan. Huwag niyo hong hayaan na ibang tao ang mag-dictate sa buhay po ninyo. No? Labanan niyo ho yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po pala sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to para imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.